Ang minimum motorcycle engine displacement para kapayagang mag-ride sa loob ng expressways dito sa Pilipinas ay 400cc. Kaya maraming mga motorcycle enthusiast na yan ang tinatarget bilhin, yung mga motor na 400cc ang makina. Kaso meron pong mga motorcycles na ang branding ay 400 pero technically ay kulang pala. Merong 397cc, merong 398, merong pa nga 399 lang. Although malapit na yan sa 400, technically hindi pa rin po yan 400. Kaya kung talagang ipapa-implement yung rules doon sa expressway ay pwede kang matikitan kung ganitong mga motorcycles ang dala mo. Alam nyo kasi guys, kapag makina ang pinag-uusapan, yung mga displacement niyan madalas ay nira-round off na lang sa nearest tens. Parang ganito po yan, kung ikaw ay mayroong 399 pesos and 50 centavos, tapos may nagtanong sa iyo kung magkano ang pera mo, alangan namang sabihin mong meron kang 399 pesos and 50 centavos. Nakakalamang na ang sabihin mo ay mayroon kang 400 pesos. So ganun din po pagdating sa mga engine displacement. Ang tanong naman po ng iba dyan, ano ba kasi yung displacement? So ito pong displacement, yan po yung sukat nung cylinder doon sa loob ng makina kung saan po pwedeng gumalaw yung piston. Kinukuha po yung diameter ng bore or yung sukat ng pagkakabilog ng cylinder. Tapos yung haba ng stroke or yung space na ginagalawan mismo ng piston mula doon sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang dead center. And then imomultiply po yan kung ilan ang piston ng makina. Diyan po nakukuha yung 400cc, 500cc, etc. Kaya mayroon po mga makina ng motor na pagka ginamit nyo yung formula na yan, hindi umaabot doon sa 400cc. At usually, ito po yung mga motor na mas mura. Katulad na lang po ng Motorstar Cafe 400. Ang actual na displacement po niyan ay 397cc lang. Pero kung tawagin nila yan ay Cafe 400. Ang makina po nito ay oil-cooled, single cylinder na dekarburador. Pagkatapos ang transmission po niyan ay 6-speed. Kaya po nito mag-produce ng 26.8 horsepower and 30 Newton meters of torque. Nagahalaga lang po ito ng 140,000 pesos. Depende po yan kung saan dealer kayo pupunta. Formang big bike na po yan at kung hindi naman bubusisiin ng mga nagpapatrol sa expressway ay hindi naman po yan matitikitan. Actually, hindi pa po ako nakakita ng Motorstar Cafe 400 sa loob ng expressway. Kaya doon po sa mga naka-Motorstar Cafe 400, paki-comment naman po sa baba kung na-try nyo na ba na pumasok sa mga expressways natin at kung kayo ba ay nasita. Ang next naman po natin ay ang Triumph Speed 400. Premium European brand naman po ito. 400 din ang branding pero technically ito po ay 398cc lang. Ang makina naman po nito ay naka-liquid cooled 4-valve DOHC single cylinder na may 39.5 horsepower at 37.5 Newton meters of torque. 6-speed din po ang transmission nito. Halos dikit sila ng displacement ng Motorstar Cafe 400 pero mas malakas po ito. Kaya lang mas mahal din, actually more than double the price. Kasi naghahalaga po ito ng 313,000 pesos. Ganun po talaga pagka premium European brand. Pero dati 299,000 pesos lang po ito. Siguro ay sumabay po sila sa inflation. Kaya tumaas na yung price. Mas mahal man ito ay okay lang. Kasi iba naman po ang technology na ginamit dyan. Kaya makakaasa kayo na ibang-iba ang performance nito compared dun sa Motorstar Cafe 400. Next naman po natin ay itong Kawasaki Ninja 400 na isa sa mga pinakasikat na motorcycle. Sa sobrang sikat nga po ng Kawasaki Ninja, may mga taong pag nakakita ng big bike ay automatically Ninja ang tawag nila. 400 din po ang branding niyan pero yan po ay 399cc lang technically. Mas mahal naman po ito kaysa dun sa Triumph Speed 400 kasi ito po ay naghahalaga ng 349,000 pesos. Ito po ay naka-liquid cooled parallel twin engine. 6-speed ang transmission niyan at kaya po niyang mag-produce ng 48.9 horsepower and 38 Newton meters of torque. Kaya clearly mas malakas naman po ito doon sa Triumph Speed 400. At dahil ito po ay isang Japanese brand, makakaasa ka sa quality nito. At syempre ibang-iba rin po ang riding experience niyan compared doon sa mga motorcycles na mas mura na galing sa China.
Speaking of motorcycles galing sa China, syempre may entry din po sa kwentuhan natin ngayon, ang Rusi, at ito po yung kanilang Cyclone 400 na rebadge ng Zhongsheng Cyclone RE3. Ito po ang top model sa lineup ng Rusi. At ang listed price po nito ay around 270,000 pesos. So mas mahal po siya kaysa doon sa Motorstar Cafe 400. Huwag na po kayong magtaka kasi ito pong Rusi Cyclone 400 ay legit na 400cc ang makina. Katulad po ng Kawasaki Ninja 400, ito pong Rusi Cyclone 400 ay naka-parallel twin engine din. Pero 36.2 lang ang horsepower nito na may 33 Newton meters of torque. Ngayon guys, isinama ko lang po itong Cyclone 400 ng Rusi dito sa listahan natin. Kahit na legit 400 ito kasi nung minsan nasa Rusi ako, mayroon po mga tumitingin yan at nagtatanungan sila kung yan daw ba kaya ay legit na 400cc. So dito po sa apat na motorcycles na binanggit ko, siya lang yung legit na 400cc. At gaya nga po ng sabi ko kanina sa intro natin, sa mga expressways dito sa Pilipinas, ang required ay 400cc pataas para kapayagang pumasok sa loob. Sa apat na motorcycles na binanggit ko ngayon, ito lang pong Rusi Cyclone 400 ang legit na pwedeng pumasok sa expressways. Pero yan pong Triumph Speed 400 at saka yung Kawasaki Ninja 400, nakakita na po ako niyan sa loob ng expressways. Hindi ko lang po alam kung talagang pinapayagan silang makapasok sa loob or pinalulusot na lang. Pero kung ako sa inyo, just to be sure kung ang motorcycle nyo ay below 400cc, ay huwag na kayong mag-attempt na pumasok sa loob para iwas sita. Antayin nyo na lang na magkaroon kayo ng motorcycle na legit na 400cc or mas mataas pa ang displacement. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin ngayon. Kung mayroon po ako mga nakalimutang banggitin, ay po pwede nyo pong ilagay sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli ito po si Kuya Mikmik. Thanks for watching.